Mga katambay, si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan, nagbabalik po para magkukwento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po siyempre sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga tambay. Ito po, pinagmamalaki po ng administrasyon po at ng PNP na naibaba po nila. Malaki raw po ang ibinaba ng crime rate sa ating bansa mga tambay. Ito po ba'y nararamdaman natin mga kababayan, itong pagbaba ng crime rate sa ating bansa na ipinagmamalaki po ng administrasyon? Pakinggan po muna natin ang balita kung paano po bumaba ang crime rate sa ating bansa. Yan po ayon po sa PNP mga tambay. At syempre po sa administrasyon ng binagoong Pilipinas. Pakinggan po natin ang balita. Bumaba ang crime rate sa bansa sa unang kalahati ng taon, ayon po yan sa Philippine National Police. Pero sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi yan sapat kung sa pakiramdam ng mga tao ay hindi ligtas maglakad sa labas. Yan ang tinutukan ni John Consulta sa kanyang SONA Special Report. Noong nakaraang taon, sunod-sunod ang mga raid sa mga hub ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Pati ang pag-aresto sa mga umunoy sangkot. You have the right to remain silent. I am the boss. Alice. What happened? Nothing happened. You just follow us, okay? Kasama riyan si dating Bamban Mayor Alice Guo. Utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA noong 2024. Effective today, all POGOs are banned. Patuloy ang pagtugis sa mga illegal pa ring nag-ooperate. Ang POGO raw kasi nagsasangay sa samut-saring krimen tulad ng human trafficking, pati ang mga online scamming, isang uri ng cybercrime. Isa ang cybercrime sa nakikita ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na talamak sa bansa ngayon. Sa Social Weather Station Survey noong September 2024, dumami ang mga pamilyang nagsabing nabiktima ng cybercrime kumpara sa Hunyo ng parehong taon. Ngayong taon, sa mahigit 5,000 inaresto ng PNP dahil sa cybercrime, marami ay dating nagtrabaho sa mga POGO. Masyadong laganap ngayon sa social media na walang accountability. It is about time na matutukan din to. How about us, na mga simpleng tao, pero biktima nitong mga ganitong krimen? Magdamit ka muna, bebe. Magdamit mo. Isa pang uri ng cybercrime ang online kalaswaan na mga menor de edad ang biktima. Mula mahigit 400,000 noong 2019, umabot sa 2.7 million noong 2023 ang mga nireport na hinihinalang online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC sa Pilipinas. Pinag-aaralan namin pati yung mga modus operandi, mga emerging trends, kung paano ginagamit ang teknolohiya sa OSAEC, online exploitation of children. Pinag-aaralan din namin yung paano ang money transfer na anonymous gamit ang mga cryptocurrency at saka yung mga online transaction, mga e-wallet. Positive, shabu. Isa pang problema, ang matagal ng paglaganap ng illegal na droga sa bansa ayon sa VACC. Ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, tonelada ang nasa patadroga kamakailan sa mga kahiwalay na interdiction operations, mapadagat man o lupa. Part to kasi ito ng surge ng production ng methamphetamine or shabu dyan sa Myanmar. They are supplying not only Asia but also the whole Asia-Pacific region. So kasama rin dyan ang Australia. Ang Philippines, naging transshipment area din po ito. They would like to flood the market, mapunta sana yung income. Yun ang ginagamit ngayon dun sa conflict area dyan sa Myanmar. Droga ang isa sa mga pinatututukan ni Pangulong Marcos. Sabi niya noong 2023, The campaign against illegal drugs continues, but it has taken on a new face. It is now geared towards community-based treatment. Ayon sa PDEA, pababa ng pababa ang bilang ng drug-affected barangays sa Pilipinas. Sa mga nakalipas sa taon,
Nadagdagan ang mga drug user at pusher na sumailalim sa barangay drug clearing program tulad ng rehab. Gayunman, nanganganak ang problema sa droga na minsay konektado sa common crime. Ayon sa PNP, yung focus crimes o yung mga krimeng madalas nangyayari at direktang nakakapekto sa public safety tulad ng theft, rape at murder, halos 23% na mas mababa sa unang kalahati ng 2025 kumpara sa parehong panahon noong 2024. Gayunman, sabi ng Pangulo, even if the statistics are telling you crime rate is down, drug seizures are up, that's not enough. People should feel comfortable to walk in the night around their neighborhood, that they can send their child to the sari-sari store. Sa survey nga ng SWS noong September 2024, 48% ang nagsabing natatakot silang maglakad sa labas paggabi dahil hindi ligtas. Sabi ng BACC, isa pang dapat tutukan ang mga kidnapping na walang pinipiling edad. Hindi po natin makakalimutan yung 14-year-old boy na student from Taguig, BGC, kung saan kidnap, pinutulan ng daliri. Yung kidnapping case ni Anson Kie, kung saan isang bilyonaryo. Yan po, ano po ang ibinaba po na sinasabing crime rate? Maliban po sa achievement na sinasabi nilang Pogo, mga operation ng Pogo at van na at hindi na mag-ooperate sa ating bansa at mga online gaming na tinututukan. Yun po ba'y nakakababa ng krimen? At unang-una, tanong po natin, totoo po ba mga kabayan na sarado na po? Wala na po bang nag-ooperate po na Pogo sa ating bansa? Wala na po ba, mga kabayan? Kahit isa, wala na. Yung iba po, binago lang pangalan eh. Pero Pogo pa rin. Hindi po ba? Di ba? Sa Cavite po ba? Sa DOJ Secretary, wala na po bang Pogo dyan? Sa Metro Manila at sa mga probinsya? Sa Tacloban, wala na po ba? Sa Leyte? Sa Cebu, wala na rin po ba? Sa may parte ng Mindanao, wala na rin po ba? Sa Luzon, wala na rin po ba? Sa Norte, sa South, wala na rin po ba? Yung sinasabi ng Pangulo at sinasabi po ng PNP na tinutukan po nila ang Pogo, mga tambay. Samantalang sa totoo lang, ang Pogo, yan po ay naka-close po yan. Dahil yan po, nung panahon na nag-ooperate po yan, sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, hindi po naging malaking problema po yan. Bagkus nakakatulong pa ng malaking buwis yan. Dahil po yan, nagamit po ng napakalaking bagay, lalong-lalo po, nagkaroon po tayo ng pandemya. Nagamit po ang mga buwis niya, number one. Wala po tayong mga trabaho 2 taon po tayong naka-lockdown. Sinusuportahan po tayo ng gobyerno, ayuda, para po tayo hindi magkaubos at hindi tayo magkamatay dahil hindi na tayo pinalalabas ng ating mga tahanan sa ating mga barangay. Hindi po ba? Nung naging malawak ang operasyon po yan, nung hindi na po Pangulo si dating Pangulong Duterte, dahil wala na pong lockdown. Di po ba? Bukas na po lahat. Sino na po Pangulo? Nung fully operation na po yan, ang Pogo, di po ba sila na? At napakarami pang larawan, pinakalat ni Atty. Topacio, na yung mga big boss ng Pogo ay napakaraming kuha o sinasabing magkakasama ang first family dito sa mga big time boss ng Pogo. Totoo kaya yan, yung sinasabi ni Atty. Topacio? At ano po ang achievement ng PNP na sinasabing napakalaki ng nararamdaman natin na pagbaba ng crime rate sa ating bansa? Ano po ba yon, yung crime rates na nararamdaman natin? Di po ba? Safe ba tayo ngayon? Kahit mismo ang balita sinasabi. Di ba? Kahit po ang Pangulo, ano sinasabi niya? Kahit siya sinasabi niya, magiging safe lang ang taong bayan. Taong bayan ang magsasabi kung talaga safe kami. Lalong-lalo na kung kami nakapaglalakad sa gabi. Lalong-lalo po ang aming mga anak na kababaihan. Lalong-lalo ito'y ginagabi sa pag-uwi. Hindi po ba? Kasi mismo sa aming barangay, sa aming bayan, nagbalikan po. Lumala na naman ang mga adiktus
na gumagawa po ng krimen pagka sila po yung mga bangag na. Nahandyan na lahat. Lalong-lalo na pag wala na silang pambili ng kanilang mga bisyo na pulburon. Gumagawa na po ng mga krimen. Hindi po ba? Nakakalungkot lang. Hindi ko malubos maisip kung saan po kinukuha ang figure. Bakit? Dahil sa SONA? SONA? Kaya po kailangan pabanguhin at napakaraming achievement ng pulburon. Isang damukal daw ang nahuhuling pulburon. Pagdating po, kasama pa, nakakahuli sa karagatan, sa lupa. Ang tanong, ano na nangyari sa mga nahuli? Nung nakaraan na pinagmalaki nila, isang damukal daw po ang nahuli na pulburon sa katubigan. Pero nung tines nila, hindi naman pala ito pulburon. Mukhang tawas yata ang lumabas. At ano na rin kaya nangyari doon sa pulburon na nahuli po? Diyan po sa South, sa Batangas, na tuni-tunilada na nakasakay sa van. Ano na kaya nangyari doon sa pulburon na yon, mga kabayan? Ano na kaya yon? Ano na kaya nangyari doon? Meron na po bang nanagot? Meron na po bang nahatulan man lang o naipakulong na mga big time? Hindi katulad nung kay dating Pangulong Duterte. Talagang ang mga sangkot na mga big time nagkakawala sa ating bansa. Lumalayas. Meron pa nga isang senador, big time, nakulong. Dahil nagkaroon ng gawaan, nagpapagawa at ginawa daw gawaan ng pulburon ang Muntinlupa. Nakulong! Di po ba? Kaya lang, nung naging Pangulo, ang Pangulo natin ngayon, nakalaya! Mga tambay. At marami pang nakalaya naman, mga nahatulan na, mga kabayan, sa issue ng pulburon. Mga kaso ng pulburon. Pero malaya at naging mga politiko pa ngayon. At nanalo! Mga kababayan, kayo po ang tatanungin. Kayo po tatanungin ni Kamanong sa inyo pong mga lugar, mga kababayan. Na-appreciate po ba ninyo ang sinasabi po ng pamahalaan at ng PNP na napakalaki pong nabawas ng crime rate sa ating bansa, sa buong bansa? Napakalaki. Totoo po ba nararamdaman ninyo sa inyo pong mga barangay, sa inyo pong mga syudad? Kasi po kami, hindi namin nararamdaman dahil nagbalikan na naman. Sari-sari na naman po krimen. Nauso na naman po ang mga randing in tandem. Nang-hold up. Mga nakamotor. Nagbabalikan na naman. Napakarami na po sa aming lugar. Pati maliliit na negosyante, mga tindahan, restaurant na maliliit, mga ihaw-ihaw, lalo-lalo sa gabi, bukas, tinitira! Di ba? Kasi nga, mababa na ang crime rate sa ating bansa. Ayon sa PNP, mababa na po. Kaya nga lumaganap na naman ang mga addictus pati masasama. Dahil nga mababa na ang crime rate ayon po sa pamahalaan, mga kababayan. Di po ba? Kayo, kasi kami, nararanasan namin at nararamdaman namin ang pagbabago. Napakalaking pagbabago kisa nung panahon ng 6 na taon ni dating Pangulong Duterte. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, makakalakad ka talaga sa iyong barangay, sa iyong syudad, kahit madaling araw ka pa umuwi. Dahil natatakot ang mga masasamang gumawa ng masama. Ngayon po ba, natatakot ba ngayon gumawa ng masama ang masasama? Sige nga. Kasi sa aming barangay, hindi na sila natatakot. Kami na ang natatakot ngayon. Ang natatakot na ang aming lahi. Ang aming mga anak. Di po ba ang aming mga kamag-anak natatakot na ngayon dahil protektado pa nila di umano. Hindi kaya? Nakakalungkot, mga kabayan. Ngayon, isasama na po sa SONA yan. Nasa SONA na po yan. Yung mga achievement na sinasabi nila para maipagmalaki, mga kababayan. Yan po, mga kababayan. Yan po ang ipinagmalaki po ng PNP at ng pamahalaan na talagang marami ng achievement sila.
Isang damukal na pong achievement ng ating kapulisan, ng ating pamahalaan. Lalong-lalo yung pinagmamalaki nilang pogo. Samantalang lagana pa rin ang pogo sa bansa. Pero pinagmamalaki po nila. Mga kababayan, yan po ang kanilang achievement. Pogo. Sama online gaming daw. Tapos ibibintang pa yan sa dating presidente. Ganyan po katitindi yung mga tao na yan. Samantalang sila nagkakamal ngayon ng salapi. Sila nagkakamal ng salapi umano. Pero ibibintang mo doon sa nakaraang administrasyon. Pero sila nagkakamal ng salapi. Hindi po ba kagaguhan niya at katarantaduhan? Ibibintang mo na sasabihin mo masama yung nagdaang administrasyon. Pero ang pera, umaapaw ngayon sa inyo ang pera. Di ba? Sako-sako, umano ang pera nyo ngayon. Baka hindi lang sako-sako, baka truck-truck na. Umano. Hindi kaya. Pero mababa po ang crime rate. Yan ang importante. Binigyan tayo ng balita na mababa ang crime rate. Napaka-importante po yun. Dahil galing sa mainstream media. Di po ba? Ipagmamalaki natin yun bilang Pilipino dahil nabigyan tayo ng mainstream media at nabigyan tayo ng kapulisan na mababa na ang crime rate sa ating bansa. Napaka-importante po yun. Dapat maging proud tayo dahil binalitaan tayo. Binalitaan tayo nila. Mga kabayan, ang tanong, nararamdaman po ba natin yung binabalita nila na bumaba ang crime rate? Sige nga. Baka nag-survey lang yung mga yan, mababa ang crime rate. Baka doon lang po sila tumitingin sa loob ng Malacanang. Hindi kaya? O sa loob ng Senado, sa loob ng Kongreso, at sa loob ng PNP. Sa kram-krame. Baka doon sila tumitingin at doon sila nagbe-base ng crime rate na nga sa ating bansa. Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, mga tambay. Yan po. At sinisigurado na po yan. Kasama na po sa SONA yan. Dahil isang achievement po ng Pangulo yan. Pero ang Pangulo, hindi pa raw siya masaya. Hindi pa masaya ang Pangulo sa achievement na yan. Ang gusto ng Pangulo ay safe daw po tayo. Paano tayo magiging safe? Wala. Yung pagsugpo mo sa krimen, malambot. Yung pagsugpo mo sa pulburon, malambot. Lahat ay walang ngipin. Katulad nung dating Pangulong Duterte. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang takot sa gobyerno ay masasamang tao, mga kababayan. Ngayon, ang takot na po ngayon ay ang mga mabubuting tao ang hindi gumagawa ng masasama. Ang takot ngayon. Samantalang nung dating Pangulong Duterte, hindi takot ang mabubuting tao. Ang takot yung masasama. Ngayon, baliktad na eh. Tayo ng mabubuting mamamayan ang natatakot na ngayon. Lalong-lalo po sa gabi. Hindi natin alam kung kailan tayo gagawa ng masama. Samantalang tayong matitino, alam natin sa sarili natin na hindi tayo gagawa ng masama. Di po ba? Dahil mabuting tao tayo eh. Kaya kahit anong oras o anong araw tayo maglakad, alam natin sa sarili natin na hindi tayo gagawa ng masama. Ang pinakamasakit sa katotohanan, yung masasamang tao, hindi natin alam kung kailan tayo gagawa nila ng masama. Kung kailan tayo gagawa nila ng kasamaan sa atin. Di po ba unfair? Pero ang gobyerno, mababa ang crime rate. Napaka-importante yan. Kaya agrabyado po ang mabubuting tao eh. Yung sumusunod sa batas at takot lumabag sa batas at takot gumawa ng masasamang bisyo. Dahil nga matitino tayo, agrabyado lagi ang matitinong tao. Dahil ang masasama, hindi mo alam kung kailan, anong oras, anong araw, anong buwan, anong taong kanila aatakihin. Hindi po ba? Hindi natin alam kung kailan tayo aatakihin yung masasama eh. Kahit natutulog tayo, hindi natin alam kung tayo ay gagawa na ng kasamaan yan. Kahit tayo nasa loob ng bahay, nagpapahinga. Di po ba? Dahil mga lulong na lulong yan sa bisyo, lalo ang pulburon. Hindi po ba? Pero mababa ang crime rate. Napaka-importante yan.
na ibalita sa atin na mababa ang crime rate, mga kababayan. Yan po mga kababayan, abangan na lang po natin yan dahil ipagmamalaki po sa zona yan, mga kababayan. At yan po ang tanong ni Kamanong, yung nakikita po ba at naramdaman at sinasabi ng PNP, ay nararamdaman nyo po ba sa inyong mga barangay na mababa na ang crime rate sa inyong lugar, mga kababayan? Totoo po ba yun? Thank you po mga kababayan. Ay nako, patawarin. Sa mga gusto po ng ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok, at ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating mga subscribers, thank you po. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo mga subscribers po natin. Mahirap na po ang sitwasyon natin. Ingat po. At shoutout po sa inyo lahat. At ganun din po, ingat po. At maraming salamat po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong likod. Shoutout po. Ingat po kayo mga kababayan. Lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. Ingat po kayo. Thank you po. At yung panalangin po at dasal na ibigay po natin, ipanalangin po natin, sama po natin sa ating dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, Vice President, lalo-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte sa kanyang katandaan, madugtungan pa po sana ang kanyang buhay at mailayo sa kapahamakan at makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis, mga kababayan. Thank you po mga kababayan. Sa ulitin po, ingat po tayo, lalo-lalo po, mababa po ang crime rate. Pagka sinabi po ng kapulisan at ng Pangulo na mababa ang crime rate, mas lalo po tayo magdoble ingat, mga kababayan. Mahirap na po. Hindi po ba? Thank you po mga kababayan. Sa muli, paalam. Bye-bye.